Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Minsan, akala natin ay nasa ayos na ang lahat. Nakaplano, malinis, walang bahid. Pero hindi ba't sa sobrang pag-iingat natin na huwag madumihan, nakakalimutan na nating maramdaman ang init ng buhay? Samahan niyo ako sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi makikita sa kintab ng sahig, kundi sa putik ng sakripisyo. Handa na ba kayo? Halina't buksan natin ang pinto ng Hacienda Hiraya. Nabasag ang katahimikan ng umaga, kasabay ng pagkabasag ng isang mamahaling porselanang tasa sa sahig. Crack! Humarap si Lacan Beridiano sa nanginginig na katulong. Ang mukha niya ay walang bahid ng emosyon, kasing lamig ng marmol na inaapakan nila. Hindi siya galit dahil nabasag ang tasa. Galit siya dahil nakita niya ang isang napakaliit na mantsa ng kape sa gilid nito bago ito dumulas sa kamay ng katulong. Umalis ka na! Mahinang utos ni Lacan, pero ang bawat salita ay parang hatol ng kamatayan. Ayoko nang makalat, ayoko nang marumi. Kunin mo ang sweldo mo kay Valeriana at huwag ka nang magpapakita sa akin. Nang makaalis ang umiiyak na babae, naiwan si Lacan sa gitna ng kanyang kaharian, ang Hacienda Hiraya, isang mansyon na napapaligiran ng matataas na pader sa probinsya ng San Gabriel. Lahat sa loob ay puti, ang mga dingding, ang mga kurtina, ang mga sofa, amoy ospital, amoy alkohol at mamahaling pabango na walang init. Isinuot ni Lacan ang kanyang puting guwantes. Hinaplos niya ang gilid ng hagdanan. Walang alikabok. Wala ni isang hibla ng buhok. Perfect! Bulong niya sa sarili. Pero sa kabila ng perpektong kalinisan, naramdaman niya ang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib. Ang kalungkutan na hindi kayang tanggalin ng anumang disinfectant. Sa labas ng dambuhalang gate ng hacienda, isang lumang tricycle ang huminto. Bumaba si Dalisay Magbanwa. Bitbit ang isang luma pero malinis na bag. Napatingala siya sa taas ng pader. Para itong kuta ng isang hari na ayaw magpaistorbo. Dalisay, kaya mo to. Bulong niya sa sarili, sabay punas ng kanyang sapatos. May kaunting putik pa ito galing sa bukid kanina. Mabilis niya itong kinaskas sa damuhan bago nag-doorbell. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang sabi sa agency, kailangan daw ng taga-alaga para sa 2 bata. At kung mayroon mang bagay na alam si Dalisay, iyon ay ang mag-alaga at magpalaki, tao man o halaman. Sinalubong siya ni Senyorita Valeriana sa main door. Ang matandang mayordoma ay nakasuot ng itim na uniforme na walang gusot. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit na parang hihilahin ang kanyang kilay pataas. Ikaw ba ang aplikante? Tanong ni Valeriana, habang tinitingnan si Dalisay mula ulo hanggang paa na parang isang inspektor ng kalidad. Ang dumi ng sapatos mo, iwan mo yan sa labas. Dito sa loob, bawal ang kahit anong galing sa lupa. Napatango na lang si Dalisay at mabilis na naghubad ng sapatos. Pagpasok niya, halos masilaw siya sa kaputian ng paligid. Pakiramdam niya ay isa siyang mantsa na naglalakad sa isang malinis na papel. Dinala siya sa opisina ni Lacan. Nakaupo ang binata sa likod ng isang malawak na glass table. Hindi siya tumingin sa mukha ni Dalisay. Nakatingin lang siya sa mga papel na hawak niya. Dalisay Magbanwa, basa ni Lacan. Sabi dito sa profile mo, galing ka sa probinsya at sanay ka sa cleaning and maintenance. Kumunot ang noo ni Dalisay. Po? Opo. Marunong po akong maglinis, pero ang inaplayan ko po ay... Good. Putol ni Lacan hindi pa rin tumitingin. Dahil sa bahay na ito, ang kalinisan ay hindi lang trabaho. Ito ay batas. Ang mga anak ko, sina Bini at Mutya. Mahina ang resistensya nila. Bawal ang alikabok. Bawal ang pawis. Bawal ang gulo. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Lacan.
Saglit na natigilan si Dalisay. Gwapo ang amo niya, matangos ang ilong, malalim ang mga mata, pero ang mga matang iyon ay parang yelo. Walang buhay. Naintindihan mo ba? Tanong ni Lakan. Ang boses ay may diin. Opo, Sir Lakan, sagot ni Dalisay, bagamat may kaba sa kanyang dibdib. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos sila. Hindi ko kailangan ng maayos lang. Kailangan ko ng perpekto? Sabi ni Lakan sabay tayo. Valeriana, bigyan siya ng uniforme. Isanitize ang gamit niya bago ipasok sa kwarto ng mga bata. Nang makalabas si Dalisay, napahinga ng malalim si Lakan. Muli niyang inayos ang pagkakaalay ng kanyang ballpen sa ibabaw ng mesa. Parallel. Straight. Safe. Lahat ay kontrolado niya. Hanggat malinis ang paligid, walang masamang mangyayari, walang sakit na dadapo, walang kamatayan na kakatok tulad ng nangyari sa asawa niya noon. Katahimikan. Iyon ang musika ng Hacienda Hiraya. Ngunit habang naglalakad si Lakan pabalik sa kanyang kwarto para magpalit ng damit, dahil pakiramdam niya ay nadumihan siya sa pakikipag-usap kay Dalisay. Narinig niya ito. Isang kaluskos. Nanggaling ito sa dulo ng pasilyo, sa kwarto ng kambal na sina Bini at Mutya. Huminto si Lakan. Nakaramdam siya ng kaba. Ang mga anak niya ay hindi gumagawa ng ingay. Mula noong insidente 3 taon na ang nakakaraan, hindi na nagsasalita ang mga ito. Tahimik silang naglalaro, tahimik silang kumakain, para silang mga manika. Pero narinig niya ulit, thug, blag, para itong tunog ng isang bagay na bumagsak? O baka tunog ng mga paang tumatakbo? Dahan-dahang lumapit si Lakan sa pinto ng mga bata. Ang puso niya ay bumibilis. Nilabag ba nila ang rules? May nakapasok bang daga? O may nangyayaring mas masama? Hinawakan niya ang seradura ng pinto. Malamig ang metal sa kanyang balat. Pinihit niya ito at biglang binuksan ang pinto. Anong nangyayari dito? Napigil ang paghinga ko nang bumukas ang pinto. Sa likod ni Sir Lakan, sumilip ako sa loob ng kwarto. Inaasahan ko na makakita ng magulong silid, mga naghahabulang bata, o nagkalat na laruan. Iyong karaniwang eksena sa bahay na may mga chikiting. Pero mali ako. Ang kwarto ni Bini at Mutya ay mas mukha pang lobby ng hotel kaysa silid ng mga bata. Kulay cream ang lahat. Ang mga libro ay naka-arrange ayon sa taas. Ang mga unan ay walang gusot. At sa gitna ng kwartong yon, nakaupo sa isang malambot na carpet ng kambal, sina Bini at Mutya. Para silang mga manyikang porselana na idinisplay sa estante. Magkamukhang magkamukha. Parehong mahaba ang itim na buhok, parehong nakasuot ng plansadong puting bestida na walang kahit anong dumi. Nakatingin sila sa amin. Hindi, nakatingin sila sa kanilang ama nang may halong takot. Akala ko may nahulog. Malamig na sabi ni Sir Lakan, amahang inililibot ang tingin sa kwarto. Mabilis na itinago ng isang bata. Sa tingin ko ay si Muchutya. Ang kamay niya sa likod. May hawak siyang isang maliit na libro. Marahil iyon ang nahulog. Wala po, Daddy. Mahinang sagot ni Senyorita Valeriana na nasa likuran ko na pala. Inaayos lang nila ang mga libro. Tumango lang si Sir Lakan. Hindi man lang niya nilapitan ang mga anak niya para yakapin o halikan. Tiningnan niya lang ang mga ito na parang nag-check ng attendance. Good, sabi niya. Siguraduhin niyong mananatiling tahimik at malinis dito. Dalisay, simulan mo na ang trabaho mo. Nang makaalis ang hari ng kalinisan, naiwan ako kasama ang kambal at ang masungit na mayordoma. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Lumuhod ako para maging kapantay ko ang mga mata nila. Gusto kong iparamdam na hindi ako katulad ng ama nila. Gusto kong maging ate nila. Hello, bati ko nang nakangiti. Yung nangiting abot hanggang mata. Ako si Ate Dali. Kayo ba sina Bini at Mutya? Walang sumagot. Tinitigan lang nila ako gamit ang kanilang malalaki at bilog na mga mata. Maganda sila.
Sobra. Pero parang may kulang. Walang kislap sa mga mata nila. Para bang tinanggalan sila ng karapatang maging bata. Huwag mong asahan na sasagot sila, singit ni Valeriana habang inaayos ang kurtina. Mula noong mawala ang mommy nila, hindi na sila nagsalita. Pipi sila dalisay, kaya wag mo silang pipilitin. Pipi? Napatingin ako ulit sa kambal. Parang hindi ako naniniwala. Nakikita ko sa paggalaw ng lalamunan nila, sa paraan ng paghinga nila, na gusto nilang magsalita. Ito ang schedule. Inabot ni Valeriana ang isang laminated na papel. Gising ng alas 6 ng umaga, ligo, kain, aral sa loob ng kwarto, tulog ng alas 7 ng gabi. Bawal lumabas ng kwarto maliban kung kakain. Bawal tumakbo sa hallway. At higit sa lahat, bawal dumihan ng damit. Binasa ko ang listahan. Teka po, senyorita. Wala po dito yung oras ng paglalaro? Sa garden po. Kailangan po ng mga bata ng araw at hangin. Tumigil si Valeriana at tinitigan ako ng matalim. Sa Hacienda Hiraya, hindi naglalaro sa lupa ang mga anak ni Don Lacan. Ang lupa ay marumi. Ang araw ay nakakasakit sa balat. Sundin mo lang ang utos kung gusto mong magtagal dito. Umalis si Valeriana at iniwan kami. Buong maghapon, sinubukan kong makipag-connect. Nagkwento ako tungkol sa probinsya namin, tungkol sa kalabaw kong si Berto, tungkol sa mga puno ng mangga. Pero nakaupo lang sila, nakikinig. Paminsan-minsay tumatango, pero ni isang salita ay walang lumabas sa bibig nila. Pero napansin ko ang isang bagay. Tuwing babanggitin ko ang salitang labas, o lupa, o puno, lumalaki ang mga mata nila. May uhaw, may pagnanasa. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Tapos na ang trabaho ko, pero hindi ako makatulog. Bumalik ako sa kwarto ng kambal para i-check kung kumot na sila. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Wala sila sa kama. Nandoon sila sa may bintana. Nakatayo sina Bini at Mutya. Ang maliliit nilang palad ay nakadikit sa malamig na salamin. Nakatingin sila sa labas, sa dilim, kung saan hinahampas ng ulan ang mga puno sa hardin. Kitang-kita ko ang lungkot sa maliliit nilang balikat. Para silang mga ibon na nakakulong sa gintong hawla. Pinapanood ang langit na hindi nila pwedeng liparin. Gusto niyong lumabas, no? Bulong ko. Nagulat sila at mabilis na tumakbo pabalik sa kama. Nagtalukbong sila ng kumot na parang takot na takot mapagalitan. Shh, okay lang. Huwag kayong matakot. Lumapit ako at inayos ang kumot nila. Hindi ako magsusumbong kay daddy niyo. Nang masigurado kong tulog na sila, aayusin ko sana ang tsinelas ni Mutya sa ilalim ng kama nang may mapansin ako. May nakausling papel sa ilalim ng mattress. Dahil sa curiosity, dahan-dahan ko itong hinila. Isa itong lumang notebook. May mga drawing ng bulaklak at araw sa cover. Pero kupas na ang kulay. Binuksan ko ito sa unang pahina. Ang sulat ay galing sa kamay ng isang bata. Bako-bako, malalaki ang letra, pero mababasa mo ang bigat ng damdamin. Ang nakasulat, ngayong araw, gusto kong tumawa ng malakas. Pero sabi ni Daddy, masakit daw sa tenga ang ingay. Kaya itinago ko na lang ang tawa ko sa bulsa ko. Sana bukas, pwede na kaming maging masaya. Napahawak ako sa bibig ko. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Hindi sila pipi. Pinili lang nilang tumahimik. Dahil sa bahay na ito, ang pagiging masaya ay isang kasalanan. Isinara ko ang notebook at mahigpit na hinawakan. Tiningnan ko ang natutulog na kambal. Sa sandaling iyon, nangako ako sa sarili ko. Hindi ako papayag na manatili kayong tahimik. Ibabalik ko ang mga boses ninyo. Kahit pakalabanin ko ang ama ninyo. Huwebes ng hapon. Napakatahimik ng Hacienda Hiraya. Umalis si Sir Lacan kaninang madaling araw para sa isang emergency meeting sa Manila. Si Senyorita Valeriana naman, dinig na dinig ko ang hilik mula sa kanyang kwarto sa baba. Oras na ng kanyang sagradong siesta.
Ito na ang pagkakataon. Tiningnan ko sina Bini at Mutya. Nakaupo sila sa harap ng isang malaking puzzle, pero halatang wala doon ang atensyon nila. Nakatingin sila sa labas ng bintana, kung saan sumisiklab ang haring araw matapos ang magdamag na ulan. Psst! Tawag ko sa kanila. Sabay silang lumingon. Gusto niyo bang makakita ng magic? Bulong ko sabay kindat. Nagkatinginan ng kambal. May takot sa mga mata nila, pero mas nangingibabaw ang kuryosidad. Dahan-dahan silang tumango. Tara, yaya ko. Pero dapat dahan-dahan lang ha. Ninja moves tayo. Hinawakan ko ang maliliit nilang kamay. Ang lalamig ng mga palad nila. Para akong humahawak ng yelo na kailangan kong tunawin. Dumaan kami sa pinto ng kusina, yung daanan ng mga staff. Bawat hakbang namin, pinakikiramdaman ko ang paligid. Bawat kaluskos, napapahinto kami. Para kaming mga bilanggo na tumatakas sa kulungan. Nang makatapak kami sa damuhan sa likod bahay, napasinghap sina Bini at Mutya. Ito ang lihim na hardin, ang dating garden ng mommy nila na napabayaan na. Matataas ang damo, nagbuhol-buhol ang mga baging, at may mga ligaw na bulaklak na tumutubo kung saan-saan. Malayo ito sa perfectly manicured na garden sa harap. Ito ay magulo. Ito ay buhay. Napahinto si Mutya nang maramdaman niya ang basa at malambot na lupa sa ilalim ng suot niyang puting sapatos. Akmang aatras siya dahil sa takot na madumihan, lumuhod ako agad. Huwag kang matakot, Mutya. Lupa lang yan. Kaibigan natin yan. Dumampot ako ng kapirasong basang lupa. Tinitigan nila ako na parang tinubuan ako ng dalawang ulo. Sa mundo nila, ang dumi ay kaaway. Tingnan niyo, sabi ko. At pagkatapos ay, splat! Pinahiran ko ng kaunting putik ang pisngi ko. Oh, di ba? Hindi naman ako natunaw. Mas gumanda pa nga ako eh. Nanlaki ang mga mata nila. Maya-maya, nakita ko ang gilid ng labi ni Bini na dahan-dahang umangat. Isang ngiti. Isang totoong namang ngiti. Si Mutya naman, dahan-dahang yumuko. Hinawakan niya ang putik. Pinigapigan niya ito sa kanyang kamay. Ang sarap sa pakiramdam. Malamig, malagkit, totoo. Biglang pinitik ni Mutya ang putik papunta sa damit ni Bini. Natigilan si Bini. Akala ko iiyak siya. Pero sa halip dumampot din siya ng putik at ibinato pabalik kay Mutya. At doon na nangyari ang himala. Narinig ko ito. Isang mahina at garalgal na tunog mula sa lalamunan nila na parang kinakalawang na gripo na biglang dumaloy ang tubig. Hihihi! Lumakas pa. Ha. Tumatawa sila. Sina Bini at Mutya, ang mga anghel na walang tinig, ay humahagalpak ng tawa habang naghahabulan sa putikan. Ang puti nilang mga damit ay naging kulay tsokolate na. Ang buhok nila ay magulo. Ang mga mukha nila ay puno ng mantsa. Pero sa paningin ko, ngayon lang sila naging ganito kalinis. Malinis mula sa lungkot. Sumali ako sa laro nila. Hahabulin kayo ng putik monster. Sigaw ko habang hinahabol sila paikot sa matandang puno ng mangga. Tawanan. Sigawan. Ang sarap pakinggan. Ang garden na dating tahimik ay napuno ng musika ng kaligayahan. Nakalimutan namin ang oras. Nakalimutan namin ang mga rules. Nakalimutan namin si Valeriana. Sa sobrang saya, hindi namin narinig ang tunog ng makina ng sasakyan na pumasok sa driveway. Hindi namin narinig ang pagbukas ng mabigat na bakal na gate. Napatigil lang kami nang biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang huni ng mga ibon. Lumingon ako sa direksyon ng garahe. Nakaparada doon ang itim na SUV at sa harap nito, nakatayo ang isang figura na pamilyar na pamilyar. Si Lacan Veridiano. Maaga siyang nakauwi. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang immaculate na suit habang nakatingin sa amin. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa gulat na unti-unting napapalitan ng isang emosyon na mas matindi pa sa galit. Hilakbot. Nakita niya ang mga anak niya, ang mga perpekto niyang anak, balot ng putik, basang-basa. Madungis, dahan-dahang nawala ang nangiti sa labi ni Bini at Mutya.
Binitawan nila ang hawak nilang putik at napaatras sa likuran ko, nanginginig. Ang katahimikan ay bumalik. Pero ngayon, ito ay nakabibingi. Anong, anong ginawa mo sa mga anak ko? Ang boses ni Lakan ay mahina, pero yumanig ito sa buong hardin. Para akong sinaksak ng libu-libong karayom sa aking mga mata. Iyon ang tanging salita na kayang ilarawan ang nakikita ko. Nakatayo ako sa gitna ng aking perpektong mundo, sa Hacienda Hiraya na binuo ko para maging isang ligtas at malinis na kuta. At sa harap ko, sa gitna ng maruming hardin, ay ang imahe ng aking pinakamalalang bangungot, ang dalawang anghel ko, sina Bini at Mutya. Ang mga nilalang na pinoprotektahan ko mula sa bawat mikrobyo, bawat dumi, at bawat sakit ng mundong ito ay nakalublob sa putik. Bawat hibla ng pagkatao ko ay sumisigaw ng kontaminasyon, bakterya, germs, kaguluhan. Ang puting bestida nila ay wala na, napalitan ng malagkit at maitim na putik. Ang mga mukha nila, na dapat ay malinis at maayos, ay puno ng mantsa. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Ang boses ko ay halos hindi ko makilala. Nanggagaling ito sa isang lugar na puno ng galit na hinaluan ng matinding takot. Ang tingin ko ay lumipat mula sa maruruming damit ng aking mga anak papunta sa babaeng nakatayo sa gitna nila. Si Dalisay. Siya ang virus. Siya ang pumasok sa malinis kong sistema at nagdala ng sakit. Sir, teka lang po. Makinig po kayo. Nagsimulang magpaliwanag si Dalisay. Ang mukha niya ay puno rin ng putik. Pero ang mas masakit, ang mga mata niya ay kumikinang sa kagalakan na tila ba wala siyang ginagawang masama. Nagiging masaya lang po sila. Ngayon ko lang sila nakitang tumawa ng ganito. Masaya? Halos mabulunan ako sa salitang yon. Ito ba ang itsura ng saya para sa'yo? Ang itsura ng kamatayan? Ganito nagsimula ang lahat noon, kay Marahuyo, sa kaunting kapabayaan, sa isang sandali ng saya, sa gitna ng gulo. Sir Lakan, hindi po sila mamamatay sa kaunting putik. Tumahimik ka! Sigaw ko. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nawala ako sa kontrol. Ang katahimikang pinakaingatan ko ay nayanig ng sarili kong boses. Nilagpasan ko siya at mabilis na nilapitan sina Bini at Mutya. Nang makita nila akong palapit, ang mga ngiti na kanina lang ay nasa kanilang mga labi ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng pamilyar na takot. Nanginig ang maliliit nilang balikat. Halik kayo! Pasok! Hinawakan ko ang maliliit nilang braso. Naramdaman ko ang malagkit na putik na kumapit sa aking mamahaling suit, sa aking balat. Halos masuka ako sa pandidiri. Pero mas nangingibabaw ang pangangailangang iligtas sila. Hinila ko sila palayo sa hardin, palayo sa laso na dinala ng babaeng yon. Daddy, masakit po. Narinig kong bulong ni Bini. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko ang boses niya sa loob ng mahabang panahon. Pero dahil sa sobrang galit at takot, hindi ko ito pinansin. Ang tanging nasa isip ko ay kailangan ko silang linisin. Kailangan ko silang ibalik sa pagiging safe. Valeriana! Sigaw ko pagpasok namin sa mansyon. Lumabas agad ang mayordoma mula sa kanyang kwarto, gulat na makita ang aming kalagayan. Dalhin mo sila sa banyo. Paliguan mo. Kuskusin mo hanggang matanggal ang lahat ng dumi. Ngayon din. Oo po, Don Lakan. Kinuha ni Valeriana ang umiiyak na kambal. Tiningnan nila ako bago sila tuluyang madala paalis. Ang mga mata nila ay puno ng sakit at pagkalito. Para akong demonyo sa paningin nila. Pero sa loob ng puso ko, naniniwala akong ito ay pag-ibig. Isang marahas, desperadong pag-ibig para panatilihin silang ligtas. Naiwan ako sa hallway, ang mga kamay ko ay nanginginig. Nakatingin ako sa putik na kumapit sa aking palad. Dumi. Kaguluhan. Ang anino ng nakaraan na pilit kong ibinabaon.
Tumalikod ako at nagmarch siya pabalik sa hardin. Nandoon pa rin si Dalisay, nakatayo na parang estatwa sa gitna ng ulan na nagsisimula ng pumatak. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala para sa mga bata. Hindi man lang siya natakot sa akin. Ang tapang niyang tumingin sa mga mata ko, kahit na basang-basa na siya. Mag-empake ka, utos ko. Ang bawat salita ay matigas na parang bato. Umalis ka sa Hacienda Hiraya, ngayon din. Sir, parang awa niyo na. Pagmamakaawa niya, lumapit siya ng isang hakbang, pero napaatras din nang makita ang talim ng tingin ko. Hindi niyo po ba nakita? Tumawa sila. Sa loob ng ilang linggo ko dito, ngayon ko lang narinig ang tunog ng kaligayahan sa bahay na ito. Ang dumi ay nahuhugasan. Sir Lakan, pero ang sugat sa puso ng mga bata, hindi niyo malilinis ng alkohol. Wala kang alam, bulyaw ko. Ang akala mo ay kaligayahan, iyan ang papatay sa kanila. Iyan ang pumatay sa asawa ko. Ang gulo, ang dumi, ang kawalan ng disiplina. Hindi ko hahayaang maging katulad kanya. Natigilan si Dalisay. Baka sa mukha niya ang gulat at awa. Kaya pala ginagawa niyo itong bilangguan para sa kanila dahil natatakot kayo. Umalis ka na. Pagtatapos ko sa usapan, huwag ka nang babalik dito. Tumalikod si Dalisay nang walang imik. Pumasok siya sa staff quarters at pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siyang muli, bitbit ang kanyang luma at maliit na bag. Hindi na niya ako tiningnan. Naglakad siya papalabas ng dambuhalang gate habang ang langit ay tuluyan ng dumilim at bumuhos ang malakas na ulan. Habang pinapanood ko siyang umalis, may isang bahagi sa akin na nakaramdam ng tagumpay. Nailabas ko na ang lason. Nailigtas ko na ang pamilya ko. Bumalik na ang kaayusan. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay hindi nagtagal. Pumasok ako sa bahay at ang tanging narinig ko ay ang hagulgol ni Nabini at mutya mula sa itaas. Kasabay ng tunog ng malakas na pagkuskos ni Valeriana sa kanilang balat. Ang bahay na ito, muli itong naging malinis. Muli itong naging perpekto. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lamig. Isang uri ng lamig na kahit ang pinakamahal na heater ay hindi kayang painitin. Ang katahimikan ay bumalik sa Hacienda Hiraya. Pero ngayon, hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng isang libingan. At sa labas, ang hangin ay nagsisimulang humagupit ng malakas. Isang tunay na bagyo ang paparating at wala akong kamalay-malay na ang mga pader na itinayo ko ay hindi sapat para protektahan kami sa susunod na mangyayari. Dalisay magbanua basang-basa ako. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumutusok sa aking balat. Pero mas masakit ang bawat salitang binitiwan ni Sir Lakan kanina. Nakasilong ako sa isang munting waiting shed sa labas ng Hacienda Hiraya. Madilim na ang paligid. Ang tanging liwanag ay ang kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa langit na sinusundan ng nakabibinging kulog. Humahagupit ang hangin. Tila ba gusto nitong tumbaing lahat ng punong nakatayo. Niyakap ko ang bag ko. Sa loob nito, naramdaman ko ang matigas na notebook, ang diary ni Mutya. Hindi ko ito naibalik. Diyos ko, bantayan niyo po ang mga bata. Bulong ko. Huwag niyo po silang pabayaan sa loob ng bahay na yon. Pakiramdam ko ay nabigo ako. Akala ko, sapat na ang pagmamahal para buksan ang puso ni Sir Lakan. Pero mas pinili niya ang kalinisan kaysa sa buhay. Mas pinili niya ang kaayusan kaysa sa tawanan. Ang Hacienda Hiraya ay hindi isang tahanan. Ito ay isang magandang puntod. Lakan Veridiano, hindi ako mapakali. Nakalak ang pinto ng opisina ko. Sinubukan kong magtrabaho. Sinubukan kong mag-sanitize ng mga lumang dokumento. Pero hindi ako makapag-focus. Ang bawat hagupit ng hangin sa bintana ay parang boses ni Dalisay na nanunumbat sa akin. Ang dumi ay nahuhugasan, pero ang sugat sa puso ng mga bata, hindi niyo malilinis ng alkohol. Wala siyang alam. Bulong ko sa sarili,
habang mariing pinipikit ang mga mata. Ginagawa ko ito para sa kanila, para sa kaligtasan nila. Tumayo ako at lumabas ng opisina. Gusto kong makita ang mga bata. Gusto kong humingi ng tawad, kahit hindi ko alam kung paano. Marahil ay pwede ko silang bigyan ng bagong laruan o bagong libro. Isang bagay na malinis, isang bagay na safe. Pagdating ko sa tapat ng kwarto ni Bini at Mutya, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto. Valeriana? Tawag ko. Nandyan ba ang mga bata? Walang sumagot. Pinihit ko ang pinto ng tuluyan. Ang kwarto ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa labas ang nagbibigay ng anino sa mga gamit. Lumapit ako sa 2 kama. Blanko. Walang tao. Ang mga kumot ay nakatupi ng maayos, pero wala doon ang aking mga anak. Kumaba ang dibdib ko. Tumingin ako sa paligid hanggang sa mapansin ko ang isang bagay na nagpapatigil ng tibok ng puso ko. Ang bintana. Ang bintanang palaging nakasara at nakalak ay nakabukas ng malawak. Ang mga kurtinang puti ay hinahampas ng hangin at ulan, basang-basa at madumi. Bini? Mutya? Sumigaw ako, pero ang tanging sumagot ay ang dagundong ng kulog. Tumakbo ako sa bintana at tumingin sa ibaba. May isang makeshift na hagdan na gawa sa pinagdugtong-dugtong na mga kumot at kurtina na nakasabit sa pasamano. Tumakas sila. Tumakas sila sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng taon. Valeriana, ang mga bata. Sigaw ko habang nagtatakbo pababa ng hagdan. Nagkakagulo na sa loob ng mansyon. Lumabas si Valeriana mula sa kusina. Maputla ang muka. Don Lacan, anong nangyari? Wala sila sa kwarto nila. Tumakas sila. Diyos ko, saan sila pupunta sa ganitong panahon? Alam ko kung saan. Alam ko kung sino ang hinahanap nila. Hinahanap nila ang tanging taong nagparamdam sa kanila na pwede silang maging bata. Hinahanap nila si Dalisay. Agad kong kinuha ang susi ng aking SUV at lumabas sa garahe. Ang ulan ay parang pader na humaharang sa aking paningin. Ang lupa ay naging putik na. Ang putik na kinatatakutan ko, ngayon ay kailangan kong suungin. Nagmaneho ako ng mabilis. Ang mga wiper ng kotse ay hindi sapat para linisin ang salamin. Palingon-lingon ako sa gilid ng kalsada, umaasang makikita ko ang 2 maliliit na figurang nakasuot ng puti. Please, Lord, wag silang mapahamak. Ako na lang, wag lang sila. Dasal ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko naisip ang dumi sa sapatos ko o ang mantsa sa upuan ng kotse. Ang tanging nasa isip ko ay ang buhay ng aking mga anak. Nakarating ako sa may gate ng hacienda nang sa di kalayuan, nakita ko ang waiting shed. Nakita ko ang isang babaeng nakatayo doon. Tila may hinahanap din. Si Dalisay. Inihinto ko ang sasakyan at bumaba. Dalisay? Ang mga bata. Nasaan sila? Gulat na gulat si Dalisay nang makita ako. Sir Lacan? Bakit kayo nandito? Wala po sa akin ang mga bata. Tumakas sila. Akala ko pumunta sila sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ano? Sa ganitong bagyo? Sir, ang ilog sa dulo ng kalsada. Tumataas ang tubig doon. Kung susunod sila sa daan na dinaanan ko, hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Sabay kaming napatingin sa direksyon ng kalsadang patungo sa ilog. Isang matalim na kidlat ang gumuhit at sa isang iglap, nakita namin sila. 2 maliliit na bata, magkahawak kamay. Hirap na hirap lumakad sa gitna ng baha at putik. Papunta sa tulay na unti-unti nang nilalamon ng rumaragasang tubig. Bini! Mutya! Sigaw ni Dalisay at agad siyang tumakbo patungo sa mga bata. Huwag! Delikado! Sigaw ko, pero huli na. Isang malakas na lagutok ang narinig namin. Ang lupa sa gilid ng tulay ay nagsisimulang gumuho. Lacan Veridiano. Bini! Mutya! Ang boses ko ay nilalamon ng ugong ng hangin. Sinubukan kong patakbuhin ang SUV,
Pero ang gulong ay umikot lang sa malambot na putik. Stuck. Ang sasakyang nagkakahalaga ng milyon-milyon, ang simbolong proteksyon ko laban sa labas ng mundo, ay wala ng silbi ngayon. Sir Lakan! Labas! Kailangan nating tumakbo. Sigaw ni Dalisay habang hinahampas ang bintana ko. Huminga ako ng malalim. Sa labas ng pintong ito ay ang impyerno ng putik at baha. Ang bawat selula sa utak ko ay sumisigaw na huwag lumabas, na marumi doon, na delikado. Pero nang makita ko ang isang kidlat na tumama sa di kalayuan at naaninag ang dalawang maliit na figura malapit sa ilog, nawala ang lahat ng takot ko sa dumi. Binuksan ko ang pinto. Agad akong lumubog hanggang tuhod sa baha at putik. Ang aking mamahaling sapatos, ang aking plansadong pantalon, lahat ay nabahiran sa isang segundo, pero wala akong pakialam. Doon! Sa gawing dulo ng tulay, turo ni Dalisay. Nagtatatakbo kami sa gitna ng madilim na kalsada. Ang bawat hakbang ay parang pakikipagbuno sa lupa na gustong lumamon sa amin. Nadapa ako. Ang mukha ko ay humalik sa basang lupa. Nalasahan ko ang pait ng putik sa aking bibig. Dati, kapag may kahit isang mantsa lang sa aking suot, nagpapanik ako. Ngayon, habang bumabangon ako at puno na ng dumi ang buong katawan ko, isa lang ang nararamdaman ko, galit sa sarili ko. Kasalanan ko ito, sumbat ng isip ko. Sa sobrang takot kong madumihan ang buhay nila, hinayaan ko silang maging uhaw sa pagmamahal hanggang sa itaya nila ang buhay nila para lang mahanap ito. Sir, bilisan nyo. Guguho na ang pilapil, sigaw ni Dalisay. Nakarating kami sa dulo ng tulay, pero huli na. Isang malakas na crack ang umalingaw-ngaw. Ang bahagi ng lupa, kung nasaan ang mga bata, ay biglang bumigay. Daddy! Iyon ang boses ni Mutya. Matinis, puno ng takot, at masakit sa pandinig. Nakita ko silang dalawa na nahulog sa isang malalim na hulo, isang sinkhole na gawa ng paglambot ng lupa malapit sa pampang ng ilog. Mutya! Halos mawasak ang lalamunan ko sa pagsigaw. Tumakbo kami ni Dalisay sa gilid ng hulo. Madilim sa ilalim at mabilis na umaakyat ang tubig mula sa ilog. Ang mga anak ko, ang aking mundo, ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Nandito si Daddy! Huwag kayong bibitaw! Sigaw ko, habang ang mga luha ko ay humahalo na sa ulan at putik. Tumingin ako sa paligid. Wala kaming kagamitan. Walang tulong na darating sa ganitong oras at panahon. Lumingon ako kay Dalisay. Ang buhok niya ay nakadikit na sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay nangingislap sa determinasyon. Kailangan nating bumaba, sir, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado. Sa gitna ng krisis, gagawa tayo ng paraan. Sa sandaling iyon, hindi ko na nakita si Dalisay bilang isang hamak na yaya. Nakita ko siya bilang ang tanging pag-asa namin. At sa unang pagkakataon, hinawakan ko ang kanyang kamay. Marumi, basa, at puno ng lupa. Pero iyon ang pinakamalakas na hawak na naramdaman ko sa buong buhay ko. Biglang isang malakas na tunog ng pagguho muli ang narinig namin. Sir, ang mga bata, nawawala ang boses nila. Dalisay magbanwa, Bini, Mutya, sumagot kayo. Sigaw ko habang nakadunghaw sa madilim na hulo. Ang tanging naririnig ko ay ang hagupit ng ulan at ang nakakatakot na ragasa ng tubig ilog sa ilalim. Namamatay ang pag-asa sa dibdib ko sa bawat segundong lumilipas na walang sumasagot. Tumingin ako kay Sir Lakan. Ang mukha niya ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot. Ang bilyonaryong laging plansado ang buhay ay mukha ng basang sisiw na nawawala sa sarili. Sir Lakan, makinig kayo sa akin. Nyugyug ko ang kanyang balikat. Kailangan nating bumaba. Ngayon din. Pero ang lupa, guguho. Mamatay tayo, nauutal niyang sabi.
Ang OCD niya, ang trauma niya. Nilalamon siya ng buhay. Makinig kayo. Hinarap ko siya. Ang mukha ko ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang dumi sa damit nyo, mataatanggal yan. Pero ang mga anak nyo, kapag nawala sila, hinding-hindi nyo na sila maibabalik. Pumili kayo. Ang perpektong buhay nyo o ang mga anak nyo? Tila natauhan si Sir Lakan. Huminga siya ng malalim at tumingin sa hulo. Sa isang iglap, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Nawala ang takot. Napalitan ito ng isang klase ng determinasyon na ngayon ko lang nakita. Anong kailangang gawin? Tanong niya. Ang boses ay matatag na. Sa gilid ng ilog may isang matandang puno na may mahahaba at matitibay na baging. Mabilis kaming kumuha ng mga baging at itinali ito sa puno. Itinali ko rin ang dulo sa aking baywang. Ako ang bababa, sir. Mas magaan ako. Sabi ko, kailangan niyo akong hawakan at alalayan ng tali. Kayang-kaya niyo ba? Hinding-hindi kita bibitawan, Dalisay. Sagot niya. At sa pagkakataong yon, naniwala ako sa kanya. Dahan-dahan akong bumaba sa madulas at maputik na dingding ng hulo. Bawat galaw ko, nararamdaman ko ang tensyon sa tali. Ang higpit ng kapit ni Sir Lakan sa itaas. Kahit nadudulas ang kanyang mga paa sa putik, kahit nasusugatan ang kanyang mga kamay sa talim ng baging, hindi siya bumitiw. Bini, mutya, sigaw ko habang papalapit sa ilalim. Ate Dali? Isang mahinang boses ang sumagot. Salamat sa Diyos. Nakita ko sila sa isang maliit na bahagi ng lupa na hindi pa inaabot ng tubig. Nakakapit sila sa isa't isa, nanginginig sa ginaw at takot. Ang mga puti nilang damit ay halos kulay itim na sa putik. Ang kanilang mga muka ay puno ng luha. Nandito na si ate. Huwag kayong matakot. Nang maabot ko sila, isa-isa ko silang itinali sa aking katawan gamit ang mga natitirang baging. Mahirap, mabigat. Ang bawat sentimetro ng pag-akyat namin ay pakikipaglaban sa kamatayan. Sir Lakan, hila na po. Nakuha ko na sila. Sigaw ko. Naramdaman ko ang paghila ni Sir Lakan. Dinig na dinig ko ang kanyang mga ungol mula sa itaas. Ang tunog ng isang lalaking ibinibigay, ang lahat ng kanyang lakas, ang bawat hibla ng kanyang kalamnan para sa kanyang pamilya. Hindi lang niya kami hinihila. Hinihila niya ang sarili niya palabas sa madilim na kulungan ng kanyang nakaraan. Nang marating namin ang itaas, mabilis kaming hinila ni Sir Lakan palayo sa gilid ng hulo. Sabay-sabay kaming bumagsak sa maputik na damuhan, walang salita. Tanging ang tunog lang ng aming mabibilis na paghinga at ang pagbuhos ng ulan. Biglang gumapang si Sir Lakan patungo sa mga bata. Akala ko ay susuriin niya ang dumi sa kanila. Pero nagulat ako sa sumunod na nangyari. Niyakap niya ang dalawang bata ng sobrang higpit. Isinubsob niya ang kanyang muka sa kanilang mga balikat na puno ng putik. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng pagsisisi, pag-asa, at pagmamahal. Sorry. Daddy's here. I'm so sorry. Paulit-ulit niyang sabi. Sina Bini at Mutya sa unang pagkakataon ay hindi na paatras. Niyakap din nila ang kanilang ama. Ang tatlong nilalang na dating parang mga estatwa sa loob ng Hacienda Hiraya ay mukhang isang tunay na pamilya ngayon. Marumi, magulo, pero buo. Tumayo si Sir Lakan habang karga-karga ang dalawang bata. Pagod na pagod siya, ang kanyang suit ay punit-punit na, ang kanyang muka ay hindi na makilala sa dumi. Pero habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, may napansin akong nahulog mula sa maliit na bulsa ni Mutya. Isang nakatuping papel na nababalot ng plastik. Pinulot ko ito. Sir Lakan, may nahulog po si Mutya. Inabot ko sa kanya ang papel. Kahit sa gitna ng ulan, naramdaman ko ang bigat ng misteryong dala ng sulat na yon. Lakan Veridiano.
Nakasakay na kami sa loob ng SUV. Basang-basa ang mga upuan, puno ng putik ang carpet, at amoy lupa ang loob ng sasakyang dati ay amoy pine-scented disinfectant. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako nasusuka. Wala akong pakialam kung masira ang leather seat na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Sa tabi ko, nakayakap si Dalisay kina Bini at Mutya. Pinupunasan sila ng tuyong tuwalya na nakuha namin sa trunk. Ang mga anak ko, buhay sila. Iyon lang ang mahalaga. Sir, ito po yung papel. Muling iniabot ni Dalisay ang sulat na nakabalot sa plastik. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ito. Inalis ko ang plastik. Kahit luma na ang papel at medyo kupas ang tinta, kilalang kilala ko ang sulat kamay na ito. Kay Marahuyo ito. Ang pumanaw kong asawa. Huminga ako ng malalim at sinimulang basahin ang liham sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sasakyan. Mahal kong Lakan, ang simula ng sulat. Siguro kapag nababasa mo ito, malalaki na sina Bini at Mutya. Lakan, patawarin mo ako kung hindi ko na kayang sabihin ito sa harap mo. Natatakot ako. Natatakot ako na baka magalit ka dahil alam kong gusto mo laging maayos, laging malinis. Tumigil ako sandali. Kumirot ang puso ko. Naalala mo ba noong huling bagyong dumaan bago ako nagkasakit? Nagalit ka dahil hinayaan kong maglaro ang mga bata sa ulan. Sabi mo, magkakasakit sila. Sabi mo, marumi ang mundo sa labas. Simula noon, tinago ko na ang mga laruan nila. Nilinis ko ang bawat sulok ng bahay natin para lang hindi ka mag-alala. Pero Lakan, nakita ko ang lungkot sa mga mata ng mga anak natin. Nawala ang kanilang halakhak kasabay ng pagkawala ng dumi sa kanilang mga kamay. Nagsimulang lumabo ang paningin ko dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Lakan, ang buhay ay hindi isang laboratorio na kailangang laging sterile. Ang buhay ay marumi, magulo, at minsan ay maputik dahil doon tayo natututong tumayo. Huwag mong ikulong ang mga bata sa isang basong bahay. Hayaan mo silang madapa. Hayaan mo silang madumihan. Dahil doon nila mararamdaman na sila ay buhay. Mas gusto ko pang makita silang may sugat sa tuhod habang tumatawa, kaysa makitang malinis ang kanilang damit, pero patay ang kanilang mga puso. Mahal ko kayo. Palayain mo sila, Lakan. Palayain mo rin ang sarili mo. Nabitawan ko ang sulat. Napasandal ako sa manibela. At doon na bumuhos ang lahat. Humagulgol ako, isang hagulgol na puno ng pagsisisi. Sa loob ng 3 taon, binuo ko ang Hacienda Hiraya bilang isang monumento ng kalinisan para sa alaala ni Marahuyo. Akala ko, iyon ang gusto niya. Akala ko, ang pagiging perfect ang tanging paraan para hindi na muling maulit ang trahedya. Pero ang totoo, ako mismo ang pumatay sa kaligayahan ng pamilya ko sa ngalan ng kalinisan. Daddy! Isang maliit na kamay ang humawak sa pisngi ko. Isang kamay na may bahid pa ng tuyong putik. Napatingin ako sa aking tabi. Si Bini, nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Puno na ito ng pag-unawa. Bibini? Bulong ko. Daddy, wag na po cry, sabi niya. Ang boses niya ay paos, mahina, at parang isang himala sa aking pandinig. Daddy, be dirty po. Hihi. Itinuro niya ang dumi sa aking ilong. Kasunod nito ay isang mahina, pero malinaw na hagik-gik mula kay Mutya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko silang dalawa ng mahigpit. Oo, mga anak. Dirty si Daddy. Napakadumi ni Daddy. Pero okay lang. Okay lang na maging dirty. Tumingin ako kay Dalisay. Nakatingin siya sa amin. Ang mga mata niya ay basa rin ng luha pero may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Siya ang dinala ng tadhana para basagin ang basong bahay na itinayo ko. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na kalinisan ay nagsisimula sa puso.
hindi sa paligid. Dalisay, tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay nanginginig pa rin. Salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Kahit na itinaboy kita. Umiling si Dalisay at hinawakan ng kamay ko. Wala yon, Sir Lakan. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Ang mahalaga, naririnig nyo na ulit sila. Pinaandar ko ang sasakyan. Hindi ko na pinansin ang putik na kumakapit sa manibela. Habang binabaybay namin ang daan, pabalik sa mansyon, tinitingnan ko ang aking mga anak sa rearview mirror. Nakasandal sila kay Dalisay, pagod pero mahimbing na ang tulog. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag. Ang bigat sa dibdib ko ay tila sumama na sa agos ng baha sa labas. Ngunit pagdating namin sa harap ng dambuhalang gate ng Hacienda Hiraya, bumalik ang tensyon. Nandoon si Senyorita Valeriana, nakatayo sa ilalim ng malaking payong, kasama ang 2 lalaking nakasuit, ang mga abogado ng pamilya. Don Lacan, sigaw ni Valeriana pagkababa ko ng sasakyan. Ano itong nangyari? Bakit ganyan ang itsura nyo? At ang mga bata? Diyos ko, ang dumi-dumi nila. Lumapit siya at akmang kukunin si Mutya mula sa pagkakasandal kay Dalisay. Pero hinarangan ko siya. Huwag mo silang hawakan, Valeriana, malamig kong sabi. Pero Don Lacan, kailangan silang isanitize agad. Baka magkasakit sila. At itong babaeng ito, itinuro niya si Dalisay ng may pandidiri. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Gagawa tayo ng demanda. Titiyakin nating hindi na siya makakalapit sa mga bata. Tumahimik ka. Putol ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Valeriana. Ano po? Sabi ko, tumahimik ka at ihanda mo ang mga gamit mo. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang determinasyon ko ay kasing matigas ng bakal. Dahil ngayong gabi, ikaw ang aalis sa Hacienda Hiraya. Lacan Veridiano. Tumitigil ang ulan, pero ang baha sa loob ng puso ko ay ngayon palang humuhupa. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang pinto ng aking mansyon. Suot ang tinitingalang pangalan ng mga Veridiano. Pero sa pagkakataong ito, balot ako ng putik mula ulo hanggang paa. Don Lacan, hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Nanginginig ang boses ni Valeriana. Ang kanyang perpektong pusod ay tila lumaluwag na rin sa sobrang nerbiyos. Ang babaeng ito ang nagpahamak sa mga bata. Tingnan niyo ang paligid. Ang dumi-dumi na ng mansyon. Ang mga abogado. Ang mga abogado ay nandito para protektahan ang ari-arian ko. Pagputol ko sa kanya, habang dahan-dahang ibinababa sina Bini at Mutya sa sahig. Pero ang mga anak ko, sino ang nagprotekta sa kanila? Sino ang nagprotekta sa kanilang karapatang tumawa? Sa kanilang karapatang maging bata? Humarap ako sa mga abogado. Umalis na kayo, wala tayong dedemanda. Ang tanging krimen na nangyari dito ay ang pagpatay sa kaligayahan ng mga anak ko. At ako ang pangunahing may sala doon. Pero Don Lacan, susubok pa sana si Valeriana. Valeriana, hinawakan ko ang braso ni Dalisay at hinila siya sa tabi ko. Ikaw ang naging kamay ko sa pagpapanatili ng kalinisan dito. Pero ang kalinisan na itinuro mo ay lason. Ang bawat bawal mo, ang bawat pananakot mo, iyon ang tunay na dumi sa bahay na ito. Nakaredy na ang check mo. Umalis ka na bago ko pa makalimutan na kamag-anak kita. Walang nagawa si Valeriana kundi ang kuhanin ang kanyang gamit at umalis sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang katahimikang iniwan niya ay hindi na nakakatakot. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Pumasok kami sa loob ng bahay. Tumingin ako sa puting-puting carpet. Humakbang ako. Splat! Isang itim na bakas ng putik ang naiwan sa gitna ng kaputian. Dati, baka hinimatay na ako sa eksenang ito. Pero ngayon, napangiti ako. Dalisay! Tawag ko sa kanya. Nakatayo siya sa pinto.
Tila nag-aalinlangan kung papasok dahil ayaw niyang madumihan ng sahig. Tulungan mo akong paliguan ng mga bata. Pero sa pagkakataong ito, hindi alkohol ang gagamitin natin. Maligamgam na tubig at maraming bula. Gusto kong makarinig ng tawanan sa banyo. Ngumiti si Dalisay, ang pinakamagandang ngiting nakita ko. Opo, Sir Lakan. Habang pinaliliguan namin sina Bini at Mutya, ang banyo ay napuno ng bula at tilamsik ng tubig. Naghabulan kami ng mga bula. Nabasa ang suot kong polo, nadumihan ang mukha ni Dalisay, pero ang ingay ng halakhak ni Bini at Mutya ay parang musikang nagpagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Nang makatulog na ang kambal, na ngayon ay amoy sanggol at hindi amoy disinfectant, lumabas kami ni Dalisay sa beranda. Sir Lakan, mahinang sabi ni Dalisay. Siguro po, kailangan ko na ring mag-ayos ng gamit. Tapos na po ang mission ko dito. Ligtas na ang mga bata at nahanap niyo na ang boses niyo bilang ama. Kumirot ang dibdib ko. Ito ang kinatatakutan ko. Ang mawala ang liwanag na nagligtas sa amin. Dalisay, sandali. Hinawakan ko ang kamay niya. Marumi pa rin ang mga kuko ko. May mga sugat pa siya sa braso. Pero wala nang mas gaganda pa sa tagpong ito. Huwag kang umalis. Pero sir, hindi kita kailangan bilang yaya, Dalisay. Direkta kong sabi. Tinitigan ko siya sa mga mata. Kailangan kita. Kailangan ka namin. Ikaw ang nagturo sa akin na ang buhay ay hindi kailangang maging perpekto para maging maganda. Na ang pag-ibig ay hindi nakikita sa kintab ng sahig, kundi sa dumi ng mga kamay na nagtutulungan. Lumapit ako sa kanya. Ang amoy ng ulan at lupa ay nananatili sa paligid namin. Dalisay, manatili ka dito. Hindi bilang empleyado, kundi bilang bahagi ng pamilyang ito. Bilang katuwang ko sa pagbuo ng isang tahanan na marumi, magulo, pero puno ng pagmamahal. Maaari mo ba kaming pagbigyan? Natigilan si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ko. Tinatanggal ang natitirang mantsa ng putik doon. Lakan? Sabit niya sa pangalan ko sa unang pagkakataon. Ang pag-ibig ko ay parang halaman. Hindi ito tutubo sa semento. Kailangan nito ng lupa. Kailangan nito ng putik. Hinila ko siya payakap. Sa gitna ng Hacienda Hiraya, na dati ay isang malamig na kuta, natagpuan ko ang tunay na kayamanan. Hindi ito ang mga milyones ko sa bangko, kundi ang init ng yakap ng babaeng ito at ang mahimbing na tulog ng aking mga anak. Ngunit habang nakayakap ako sa kanya, napansin ko ang isang anino sa labas ng gate. Isang pamilyar na sasakyan na akala ko ay hinding-hindi ko na makikita muli. Ang aninong nakita ni Lakan sa labas ng gate ay hindi isang bagong kaaway, kundi isang alaala ng nakaraan. Isang matandang lalaki ang bumaba sa sasakyan, si Mang Cardo, ang dating hardinero ni Marahuyo na pinalayas ni Valeriana. Ilang taon na ang nakakaraan dahil sa pagdadala ng dumi sa mansyon. Don Lakan, sabi ng matanda habang hawak ang isang paso ng mga ligaw na bulaklak. Nabalitaan ko ang nangyari. Gusto ko lang ibalik ang mga ito. Itinago ko ang mga binhi mula sa garden ni Mama Rahuyo. Akala ko wala nang magtatanim nito rito. Tinanggap ni Lakan ang paso. Hinawakan niya ang lupa ng walang guwantes. Sa pagkakataong yun, alam niyang ang Hacienda Hiraya ay hindi na muling magiging isang sterile na ko. Isang buwan ang lumipas. Ang amoy ng alcohol at bleach na dating bumabalot sa bawat sulok ng mansyon ay napalitan na ng amoy ng sinangag, kape at sariwang lupa mula sa hardin. Wala na ang nakabibinging katahimikan. Ngayon, ang musika ng Hacienda Hiraya ay ang tunog ng mga paang naghahabulan sa hallway at ang malalakas na boses ni Bini at Mutya. Ate Dali, ang dumi ni Daddy, look! Sigaw ni Mutya habang tumatawa. Nasa gitna ng garden si Lakan.
nakaluhod sa lupa, suot ang isang lumang t-shirt na may mantsa ng pintura at putik. Katulong niya ang dalawang bata sa pagtatanim ng mga bagong rosas sa ilalim ng puno ng mangga. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit. Pinalitan na ang mga ito ng mga damit na pwedeng dumihan. Huli kayo! Biro ni Lakan habang kinikiliti ang dalawang bata. Mas madumi kaya ang ilong niyo kaysa sa akin. Mula sa veranda, lumabas si Dalisay bitbit ang isang tray ng merienda. Nakasuot siya ng isang simpleng floral dress. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin. Wala na ang uniforme ng yaya. Ngayon, siya na ang tumatayong liwanag at reyna ng tahanang ito. Lakan, Bini, Mutya. Merienda muna, tawag ni Dalisay. Agad na nagtakbuhan ang dalawang bata patungo sa kanya. Sa bawat hakbang nila sa puting carpet ng beranda, nag-iiwan sila ng mga bakas ng putik. Dati, ang mga bakas na ito ay magdudulot ng galit kay Lakan. Pero ngayon, tiningnan niya lang ang mga ito ng may ngiti. Para sa kanya, ang mga bakas na yon ay hindi dumi. Iyon ay mga pirma ng buhay at kaligayahan. Lumapit si Lakan kay Dalisay at kumuha ng isang baso ng juice. Salamat, mahal ko. Hinaplos ni Dalisay ang braso ni Lakan na puno ng lupa. Ang dumi mo na naman, Lakan. Baka kung makita ka ng mga business partners mo, hindi ka nila makilala. Natawa si Lakan at hinila si Dalisay para sa isang mabilis na yakap. Hindi inaalala kung madudumihan ang damit nito. Hayaan mo sila. Mas kilala ko na ang sarili ko ngayon. Mas mayaman na ako ngayon kaysa noong panahong puro pera at kalinisan lang ang iniisip ko. Tumingin si Lakan sa paligid. Ang garden ay magulo pa. May mga laruang nakakalat sa damuhan at may mga bahagi ng mansyon na nangangailangan ng pintura. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang Hacienda Hiraya ay naging isang tunay na tahanan. Alam mo, Dalisay, bulong ni Lakan habang pinapanood nila ang mga bata na masayang kumakain ng biko. Tama ang sinabi mo, ang dumi ay nahuhugasan, pero ang oras na kasama sila, hinding-hindi na maibabalik. Inisandal ni Dalisay ang kanyang ulo sa balikat ni Lakan. Ang pag-ibig ay parang paghahalaman, Lakan. Kailangan mong madumihan ang mga kamay mo para makakita ka ng magagandang bulaklak. Tumingala si Lakan sa langit. Wala nang bagyo. Tanging ang maliwanag na sikat ng araw na nagbibigay ng pag-asa sa kanilang bagong simula. Isang simula na hindi perpekto. Isang simula na magulo at laging may mantsa. Pero isang simula na puno ng katotohanan at walang hanggang pagmamahal. Dahil sa Hacienda Hiraya, natutunan na nila na ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang mga bagay na kumikinang, kundi ang mga pusong handang madumihan para sa isa't isa. Ang kwento ni Lakan at Dalisay ay nagtuturo sa atin na ang labis na paghahangad ng perpeksyon ay madalas na nagiging hadlang sa tunay na kaligayahan. Ang buhay ay sadyang magulo, marumi, at puno ng hindi inaasahang pangyayari, ngunit doon natin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Huwag nating hayaang maging basong bahay ang ating mga tahanan. Hayaan nating dumaloy ang buhay kasama ang lahat ng putik at tawa nito. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa ating kwento rito sa Hacienda Hiraya. Sana ay nagustuhan ninyo ang paglalakbay ni Lakan at Dalisay. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Lakan? Naranasan nyo rin ba ang maghigpit sa inyong mga anak dahil sa takot? O kayo ba ay tulad ni Dalisay na naniniwalang mas mahalaga ang saya kaysa sa kalinisan? I-comment nyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba. At kung may partikular kayong tema o genre na gustong marinig sa susunod, huwag po kayong mahihiyang magsabi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin
Para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento, i-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.